past few months, years, maraming ginawang pagbabago ang Japan, no? Sa sistema nila, sa pamamalakad nila, sa mga rules, lalo na about sa mga visa, taxes. And meron lang ako gustong talakayin ngayon. Dalawang bagay na para sa akin dalawa sa pinaka-importanting bagay para sa aming mga Pilipino ditong naninirahan sa Japan. Okay. And unahin ko yung ginawa nilang pagbabago sa sistema nila about taxes, no, buwis. And doon sa ginawa nilang pagbabago na yun, system ng about tax is maraming nagalit, maraming nagulat, maraming tumasa mga kilay dahil almost 30 to 40% nagtaas ng tax ang Japan. Hindi lang para sa aming mga foreigner or mga Pilipino na ninirahan dito, kundi sa buong mamamayan ng Japan. No, tumaas ang tax sa mga bilihin, pagkain, transportation, service, lifestyle, sa kuryente, tubig, di ba? Lalo sa bigas. Last year, dumating sa point na nagkaubusan ng bigas, no? Kasi magmamahal nga daw. So, parang nagkagulo dito. And bukod dun, nagtaas din ng tax sa mga foreigner tulad namin, no? Sa mga foreigner na naninirahan dito at sa mga foreigner na gustong mag-tour, gustong bumisita dito sa Japan. And para sa aming mga Pilipino, mga kababayan ko dito na naninirahan at nakatira dito, tatrabaho, malaking bagay sa amin yung tax. And masakit sa amin malaman na tumaas ang tax. And kasi kung alam nyo lang dito sa Japan, bawat kibot mo, bawat galaw mo, tax. Kumbaga, bansa to na parang kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo is may tax. Bumili ka ng kahit ano, kahit naman saan, pero grabe yung pagtaas ng tax dito. Halos yun nga, kakasabi ko lang, 30 to 40% nila tinaas yung tax. Mula dun sa normal tax namin last year. And pati yung pag-extend ng visa and pagkuha ng visa for Japan, tinasan din nila yung tax. Hirap nun. Ang hirap nun kasi yung inaasahan naming yung kumbaga yung nakasanayan naming tax na binabayaran every year, biglang alam mo yun, biglang magmamahal, biglang tatas ng ganun. Mahal na nga yung mga bilihin, no? Mahal na nga yung expenses, yung lifestyle. Tinasan pa nila yung tax. So, lumalabas na yung pinagtatrabahuhan namin or yung sahod namin is almost napupunta na lang siguro sa tax, no? Yung tipong
Sabi nga nila, nagtatrabaho ko na lang dito sa Japan para magbayad ng tax. So you can stay here to work. Parang, alam mo yun, parang pinakabayaran ng Japan sa'yo yung pagstay mo dito. Tinatalong nila yung mga kakilala nila, kamag-anak, kaibigan nila na nagja-Japan. Tinatalong nila na, ang tagal mo na sa Japan, hindi ka pa nakakapag-ipon, wala kang ipon. Paano makakapag-ipon kung sa tax pa lang, ubus na? No? Kasi, hindi maiintindihan ng mga taga-Pinas or hindi maiintindihan ng mga walang experience sa Japan. Yung hirap talaga kasi. Gustuhin man namin mag-ipon, gustuhin man namin magtabi ng pera kahit konti, makaipon, at alam mo yun, umuwi na ng Pinas, magbakasyon or mag-travel, di ba? Magtabi ng kahit konting pera, gustuhin man namin. Hindi kaya, man. Napupunta talaga sa tax lahat. No? Kumbaga, yung sinasahod namin every month is saktuhan lang talaga para sa lifestyle namin, everyday expenses plus tax. Yun lang. Doon lang, wala na. Doon lang, ubos na. So, paano pa makakapag-ipon? Diba? Paano ka pa makakapagtabi ng kahit konting pera para sa sarili mo or para dun sa bagay na pinag-iipunan mo kung tax pa lang lagas na? The only way para makapag-ipon or makapagtabi man lang ng pera kahit konti is mag-double shift or mag-arbito or ang tawag dito, mag-part-time job, magdoble ka ng trabaho, mag-triple ka ng trabaho, ganun. Pwede naman. Kaso nga lang, pahirapan talagang patibayan talaga dito. Patibayan ng loob, patibayan ng katawan, ng isip, kung gusto mo makasurvive. Dun sa pagbabagong ginawa ng Japan about taxes, man, I can't blame them. Gustuhin ko mang magreklamo, gustuhin ko mang makibaka or makirally or gusto ko mang, alam mo yun, hindi sumang-ayon dun sa sistemang ginawa nila. Natin magagawa, man. Nandito tayo sa bansa nila. Nandito ako sa bansa nila. Everything I have here belongs to them. No. Nandito ako sa lugar nila. Nandito ako sa lupa nila. Nandito ako sa bansa nila. So, gustuhin ko mang magreklamo. Wala akong karapatan, man. Kahit ikaw, kung nandito ka sa Japan, naninirahan ka, OFW, katulad ko, okay lang magreklamo. I mean, normal lang yun. Nakakaramdam din tayo ng hirap tsaka pagod kasi. Pero, kung isipin mo, mabuti, wala tayong karapatan, man. Siguro, sabi ng Japan, kung hindi ka sasangayon sa rules namin, sa sistema namin, alis ka na lang. Diba? Sa akin naman, okay lang. Kaya pa naman. Pumapalag pa naman. Pero gusto ko lang i-share or gusto ko lang magpakalat ng impormasyon and bigyan na rin ng advice yung mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Japan na ganoon talaga. Kahit saan ka naman siguro magpuntang bansa. Their rules, their system, wala tayong magagawa dun. Sa Pinas nga, di ba? Wala tayong
magawa minsan sa mga ginagawa nilang pagbabago sa gobyerno, sa sistema, di ba, ng pamumuhay, pagtaas ng mga bilihin, di ba? Ang magagawa lang natin mag-rally, di ba, makibaka. Pero pagdating sa ibang bansa, dito sa Japan, wala eh. To be honest, wala kang magagawa kundi sumunod at tanggapin yung ginawa nilang pagbabago. And for sure, ang Japan kasi, lahat naman ng ginagawa nila is may rason. They always have a deeper reason for everything they did or everything they're doing right now. Para naman sa kanila yun eh. Para naman sa bansa na yun. Para sa Japan, para sa kanila yun. And then, para na rin sa amin. Para na rin sa ating mga naninirahan dito. Kasi, dito tayo. Diba? And, all we have to do is accept and do the right thing. No? Wala tayong karapatan na magreklamo kasi hindi naman tayo taga dito, hindi naman natin ito bansa. So, yun. Mahirap. Sobrang hirap and nakakayak talaga minsan. Pero, wala tayong magagawa. Just keep on fighting, keep on grinding. Yun lang ang mapapayo ko sa mga kababayan ko Pilipino na naninirahan dito sa Japan. Kaya naman eh. Kaya naman kung sa kaya. Hindi naman kami actually ginikipit talaga, pero yun nga lang, yung mararamdaman mo eh. Yung ginawa nilang pagbabago, mararamdaman mo yung may konting sakit, may konting kirot. Yun nga, about taxes, mga pagtaas ng bilihan or pagtaas ng presyo ng lahat ng bagay dito sa Japan. Lahat tumaas talaga, promise. Lahat tumaas ang presyo. And the only way or the only solution for that is work hard more. Yun lang. And magsusuko. Lakas lang ng loob. Palakasin natin yung loob natin, yung mindset natin, yung utak natin, yung puso. Damdamin natin. Kaya natin yan. Diba? Pilipino tayo. So, mas malakas tayo sa kanila. Mas malakas ang mindset, mas malakas ang feelings natin kaysa sa kanila. So, Pilipino tayo. Alam ko kakayanin natin yan. Kaya natin yan. And, yung pangalawa na sinasabi ko kanina na pagbabagong ginawa nila. No. Una, about sa tax. This time, I want to talk about yung level ng racism ng Japan. Yes, you heard it right. Japan is racist. Depende na lang sa'yo kung in a good way or in a bad way, pero for me, Japan is racist. And bukod sa tax, tumaas din yung level ng racism nila dito sa Japan. Okay? Sobrang sumobra or grumabe yung racism dito sa Japan na halos para siyang sakit na kumalat talaga, na talagang ramdam ko. Marami akong nababalitaan, marami akong nakita
Facebook, TikTok, yung mga kababayan natin, to be honest, marami mga Pilipino na pinapakita nila kung paano sila husgahan or mga bagay na racist, kumbaga, ang Japan. For example, ako, in my own experience, sa akin naman kasi, half Japanese ako. Airpat ko, mula dito, no? Tokyo, Chiba. And, alam mo yun, nasa tamang edad na kasi ako, kaya kapag nakaka-experience ako ng ganun, hindi ko na pinapansin. Hindi ko na pinapalaki yung bagay na, or yung problema na yun, or yung racism, or racist things na ginagawa ng Japan. For example, ako, no? Summer, mainit. Sakay ako ng train, papuntang work, or papunta kung saan. Summer, mainit. T-shirt, pants, short, di ba? So, obviously, kita yung mga tattoo ko. No? Tapos yung mukha ko, hindi naman ako mukhang Hapon. So, mukha akong foreigner talaga. Pagpasok ko ng train, mararamdaman mo, makikita mo, na titinginan ka din kapag uupo ako sa tabi nila or uupo ako sa isang spot doon. Alam mo ramdam mo na, makikita mo na yung iba tatayo, lalayo sa'yo, lilipat doon sa iba, lilipat sa ibang row ng upuan. Iyon. Pero para sa akin, okay lang naman. Umalis ka, lumayo ka sa akin, it's not a big deal for me. More space for me, thank you. Di ba? Pero, ang sinasabi ko dito, paano kung sa ibang Pilipino natin or sa ibang kababayan natin mangyari na hindi naintindihan o hindi nakakaunawa or hindi nila maunawaan yung nangyayaring sistema or nangyayaring pagbabago dito. Di ba? It's either magkagulo or magbigay pa ng sobrang hate para sa mga Japan or para sa mga Hapon. And yung sinasabi kong racism nila is sa edad ko to, ginawa ko or nagawa ko pang intindihin yung ginagawa nila ngayon kung bakit, anong dahilan. Kasi dati hindi naman sila ganito. Like, a year ago, 2 years, 3, 4, 5 years ago, hindi naman sila ganun, hindi naman ganito kataas yung level ng racism nila. Pero bakit bigla na lang, kumbaga parang grumabe yung racism nila dito lately. And sa 16 years ko dito sa Japan, and halos nasa labas ako, trabaho ko kasi, napagmamasdan ko na nakikita ko yung sistema, yung mga tao, no, sa public places, mga balita. Hindi mawawala yung mga kupal at mga talagang walang modo na foreigner. And hindi lang Pilipino. Marami ibang lahi na foreigner, like Americans, mga Latinos, 'di ba? Mga Chinese, Koreans, 'di ba? Hindi lang Pilipino, hindi lang kami. Okay? Mga Indians, mga ganun. Ibang lahi. And napagdugtong-dugtong ko yung mga bagay or mga story or mga nakikita ko. Well, like I said,
I can't blame Japan for being racist or for raising the levels of their racism. Kasi maraming foreigner ang gumagawa ng katarantaduhan talaga dito sa Japan. Strain public places, no? Kita ko. And sinabi ko sa sarili ko na, kaya pala, may reason naman pala ang Japan. Kasi kilala ko ang Japan, hindi sila basta-basta gagawa ng bagay or hate nang walang dahilan. Okay, I've been living here in Japan for 16 years. Alam ko ng karakas nila, alam ko ugali nila. And nagulat ako dahil yun nga sa biglang pagbabago. And yun, nalaman ko kung rason. Hindi basta-basta gagawa ng hindi maganda ang mga Hapon nang walang dahilan. Hindi sila ganun kastupido para taasan or maging racist, no? For example, sa Nara, Japan, yung park doon na maraming deer, yung nagpapakain, di ba? Yung isa sa mga magandang tool spot doon sa Nara. Papakain ka yung may bibiliin kang parang snack. Parang siyang bilog, yung parang oat na malaki. Bibili mo siya, then papakain mo sa mga deer. Okay? Meron akong mga nakita sa mga video sa YouTube, sa TikTok na mga Chinese, Koreans, or ibang lahi, basta ibang lahi, foreigner. Ang ginagawa nila kapag hindi tilanggap yung binibigay nilang snack, sinasaktan nila yung deer. Like, tinatapik, sila sampal, sinisipat, tinatadyaan. No? And the worst is may nakita pa ako sa video na imbis na yung snack ang ipakain sa kanila. Alam mo yun, iba-ibang pagkain, like meron ako nakita basura. Yung parang tira-tira. Pinapakain nila doon. Man, the disrespect. Kaya, siyempre, social media, video sa YouTube, sa TikTok, or kahit sa anong social media platforms, kakalat yan. Makikita ng mga Japanese yan. Doon magsisimula ang hate nila sa foreigner. Doon magsisimula yung hate nila sa atin. Na, ganito pala mga foreigner, mga tarantado. Di gaguhan na lang tayo, kumbaga. Diba? So, yun yung parang malaking problema sa ngayon. No? And as always, I said, I can't blame Japan, man. Hindi naman sa kinakampihan ko sila. I've been living here for 16 years with them. I can't blame them. Like, may kasalanan din kasi tayo. Gumawa tayo ng hindi maganda sa kanila, sa bansa nila, sa lugar nila. So, what do you expect? Tao din naman sila. Kumbaga, ang nakita kong rason is, or nakikita kong naging problema, mabait ang mga Japanese. Sobra. Mabait ang mga Japanese. Sobrang well-mannered. The respect is always there. The culture, they love their own cultures. The places. Pero tayo mga foreigner, no. Hindi ko sasabi Pilipino lang, hindi lang Pilipino. Lahat, ibang lahi. Inabuso ang kabaitan ng mga Japanese. And yung Japan or mga Japanese is nakakuha na ng chance or nakakuha na ng
good timing para mag-fire back. No, na parang pagod na sila ma-disrespect. Pagod na silang gaguhin, no? Or i-disrespect na ibang lahi. So, yun. I can't blame them for being racist. Or yung level ng race nila is tumaas talaga. Sobra. Ramdam ko. I can't hate Japanese people for that. I can't, man. I love this place. I love this country. I love the people. I have huge respect and love for them. Kaso nga lang, alam mo yun, siyempre tao lang din naman sila, napupuno. And yun. Advice ko lang sa mga kapwa ko Pilipino, and to all foreigners living here in Japan, man, be kind, be respectful. This is not our land, this is not our place, you know. We're not even belong here, pero ang Japan, they open this place, this country for us. Give us chances, opportunities, no? Kaya, man, give some love and respect. Japanese people are good. Siguro napuno lang talaga sila. Yun lang. So, be kind. Libre lang naman yun. Wala namang bayad dyan, man. Hindi naman siguro kakasira ng pagkatao mo yun. Diba? Hindi naman siguro kabawasan yun sa personality mo. Sa personality mo. Kaya, yun lang. Give some love. Give some respect.